Magandang tanghali, no. So ngayong tanghali andito po tayo sa bundok ng Magpit, North Cotabato. So interviewin ko muna si Rene, yung kalok-alike ni Wamos, kalok-alike rin ni Rene Requistas. Grabe po, sa likod ng kamera, sa totoong buhay niya, kakaiba. Grabe siya magbigay saya sa mga tao. Sikat siya sa Facebook noon. Nagbigay saya sa mga tao, OFW, sa lahat ng tao na nanood sa kanya. Milyon-milyon po yung views niya. Yung nag-handle sa kanya, hindi sila nagkaintindihan. Yung naghawak sa kanya, kasi siya po ay hindi po siya nakapag-aral. Grade 1 lang po ang inabot. Hindi siya marunong magbasa. Hindi siya marunong lahat. So may naghawak sa kanya, ginawa siya ng content at hindi sila nagkaintindihan. So naglaylo siya, umalis siya. So nandito sa atin ngayon. Grabe siya magpasaya ng tao, pero sa likod ng kamera, sa totoong buhay, grabe yung sitwasyon niya. So ngayon, andito ko sa kanya, kasi kasama naman natin siya sa mga bawat content, sa good vibes, sa charity, isama natin siya. So sa likod ng kamera, grabe, sa totoong buhay. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Kawawa din pala. So tara, let's go. So ayan, magandang tanghali, no. So ito po yung bahay ni look-alike Wamos or Rene Requistas. So sa totoong buhay pala, sa likod ng kamera, ito yung sitwasyon niya. So grabe po siya magpasaya ng mga tao, mapangiti, mapaihi sa tawa dahil sa mga komedyante na content. So sa totoong buhay, ito pala yung buhay niya. So ito, interview natin, oh. Kasi kasama naman natin siya sa mga content, pero tinitingnan ko muna yung sitwasyon niya, yung buhay niya sa bundok, kung ano talaga yung totoo. So magtanong ko ako sa iyo, bakit bigla kang na-down? Sobrang sikat mo noon sa social media. May nakita akong views ninyo sa vlog, 19 million ang views, may 10 million, ang dami. Bakit bigla ka na-down sa social media? Anong nangyari? Huwag ka lang magbanggit ng tao, ha? Kasi nung unang taon, hindi kami magkaintindihan. Oh, Doon kami nagkahiwalay. oh. Kasi kapag may saod na kami, doon na kami mag-away at saka hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya sa akin. Oh. Yan na kapag may pera na kami, parang Pero yung totoo, ha? totoo yan. Oh. Hindi naman sa ganun totoo yung sabi ko sa ano. Kasi kahit mahirap na yung isang tao kapag may pera na. Nagkalimutan na. Ano, parang nagbabago? Nagbabago na yung isip niya. Ano bang style nyo sa sa sweldo? Hati? Naghati kami noon. Dalawang sahod na kami. Doon na, dinaya na ako. Nadaya ka na? Oo. Sabi niya, 15. Pagpuntahan ko doon, 35,000 pala yung sahod namin. Kinuha niya yung 20. Ah, Yun. ang nalaman mo doon sa sahod ninyo sa isang buwan 35. Ang sinabi sa iyo 15. Tapos yung 15 hatiin niyo pa. Oo. Kumbaga hindi sinabi yung buong sahod ninyo. Oo. Nalaman mo na lang. Nalaman ko na lang, 15,000 lang. Pero, Bakit hindi ka gumawa ng sariling Facebook page account, yung sarili mo talagang account? Dahil hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong maggawa ng kahit anong yung cellphone. Ang marunong ako mag-cellphone yung sa Facebook ay yung lang, yung video, yun lang nanonood ko. Yun lang. So, wala. mamaya dito sa pag-edit ko, mga idol, ipakita ko po sa inyo yung yung mga previous na video ni look-alike Wamos. Ipakita ko sa inyo yung previous kung ano siya noon. Pakita ko sa inyo para malaman ninyo kung gaano siya kakwela, ka-good vibes na tao. So sayang lang kasi hindi siya marunong ba mag-edit, magbasa, so mag-chat, hindi siya marunong. So wala nga tong cellphone, pero gusto nga ni Rene Requistas, ito ni Wamos, na magkaroon siya ng cellphone para kahit manood man lang siya ng video niya. Yun lang ang gusto niya. Pero yung mag-chat or magtawag, hindi niya alam kasi hindi man siya makabasa. So sa lahat ng mga nakakilala kay look-alike Wamos, so ngayon andito na sa kamay natin, tayo na mag-handle sa kanya. Kung sino man yung gustong tumulong sa kanya para
maiangat natin yung buhay, maibangon natin yung kung sino yung sikat dati. Kasi sobrang sikat to dati. Kilalang kilala ito sa social media. Nung nagpunta nga kami nag-vlog, pati mga bata na maliit, kilala siya. Grabe sikat nito noon. Ako nga, nagsubaybay ako nito noon eh. Bigla na lang nawala. Sabi ko, saan na kayo yung tao na yun? Kasi matawa ka. Yung pakwilan niya. Ito, di ba may asawa ka? Nakailang asawa ka na? May asawa ako. Mahirap talaga maging gwapo, no? Nakailang asawa ka? Alam mo naman, parang gwapo. Nakailang asawa ka na? 3? 3. Una, may anak ka? May anak. Ngayon, isa lang. Kasi yung ibang asawa ko, nagkaiwalay kami kasi hindi kami magkitindihan. Ano sabi mo? Kumabilang, ano? Doon na siya sa iba, nagmahal. So, walang problema yan, marami pang... Hindi ka naman kaya mamugbog? Hindi naman, mabait ako eh. Hindi ka baka uuwian mo lasing? Hindi ako lasing. Sila yung lasing kasi saan na sila nakatulog. Pero sa uwi ako sa bahay, wala na sila dito. Doon na pala sa iba. Grabe no, sa likod ng kamera, ganito palang sitwasyon mo. Grabe ka magbigay tawa sa mga manonood, sa mga viewers, kung saan-saan lang nakapanood sa'yo. Sa likod ng kamera, ito palang buhay mo. Ito yung buhay ko eh. Ano lang. Ito. Ito lang yung bahay mo. Ito. Ito yung... Kasi, alam mo, kahit makakain lang ako. Akit ako. Oo. Akit ako. Isang araw lang, makakain ako, makawa na ako dyan. Ito. Bahay ko. Ito yung bahay niya. So, saan ka natutulog? Dito? Dito. Dito siya tapos... Ito yung nabili ko, yung pag-vlog ko. Muuyog man. Ha? Ito yung nabili ko, 2 lang. Bangko. Yan yung katas ng pagsahod mo sa Facebook? Yan ang 2? Magkain lang ako. May upuan ako. Ganun lang. Ito yung gamit ko. Hindi pa na eh. Wala mang arrange. Tapos dito yung banggiran niya, Yan. Ito. So ito yung lutuan niya. Grabe. Ang galing mo magpatawa sa mga manunood. Mga OFW, pinatawa mo. Nawala yung mga problema na, pero hindi alam ng manunood na ikaw pala ay grabe. Mahirap talaga. Ang sitwasyon mo. Mahirap talaga. Ha? Kasi kapag inaayos mo yung mga tao, kapag binigyan mo ng kahit maliit lang na pera, kapag wala na kang pera, hindi na sila masabi na ay hindi natin tulungan yan kasi wala na yung pera yan. Nung nasa social media ka, nung sikat na sikat ka, may nagdudunit ba sa'yo ng, oy, ito para sa'yo to? Wala. Yan ang sinasabi ko. Diyos na lang yung bahala kung sino ang may kasalanan. Kasi mahirap talaga yung isang tao, magpunta ka doon, may mapakitulong. Sabi ko, pwede ba ako pakitulong yung may problema ako, may liit lang. Sabi yung wala. Kasi para maiyak ka na. Mauubos. Yan po si Rene Requista sa Lookalike Wamos. Sa likod ng kamera, sa totoong buhay, ito po yung totoong buhay niya. Hindi siya mayaman. Tama-tama lang talaga, makakain siya. May anak siyang isa. Isang araw makakain ako, 2. Ano lang. Saka maghanap naman habang buhay may pag-asa. Kasi alam mo, kapag wala ng buhay, wala ng pag-asa. Some years English, parang hindi tayo marunong mag-English, mag-English ka pa. Hindi man tayo marunong magbasa, mag-English ka pa. Ganun sa akin, kahit ganito lang yung buhay ko, mabubuhay lang ako sa mundo. I-share mo lahat yung mga na mo, i-share mo lahat. Malay mo may makapanood nitong video na supporter mo dati, o baka tutulong sa iyo. Kapag tutulungan nila ako, mas masaya ako. Kahit maliit lang. Ganon. Kasi may anak to eh. May anak ako, isa. Nag-aaral naman kasi kinder 1 pala yun. Kinder 1 pa yung anak ko. Kaya araw-araw humahanap ako ng pera para makatulong ako ng anak ko mag-aaral. Kapag yung yung may recess doon para may recess niya para makabili siya ng pagkain niya. Tsaka wala siya masyadong damit po mga idol. Tingnan yung suot niya. Wala siya masyadong damit. Ito lang yung mga damit niya. May damit siya. 3 piraso lang siguro ng damit niya na medyo okay.
So sana tulungan natin si ang totoong pangalan mo, Rene Boy? Rene Boy, Apelido? Kamad. Rene Boy Kamad. So ang dami pong napasaya niya sa social media, mga taong may problema, napangiti niya. Pero yun nga sabi ko grabe magpangiti siya sa mga tao pero sa likod ng kamera may problema siyang hinaharap. So sana ay mapansin man lang ito. Isa naman din ako sa tutulong sa kanya kasi nasa atin po siya na tumira. So kaya nga sana i-follow niyo po yung Facebook natin, Charity Vlog, kasi doon niyo po makikita lahat ng pag-good vibes. Mamaya magpa-good vibes siya. Makita niyo po yung mga pag-good vibes niya mamaya. Abangan niyo po. Pero ilagay ko lang din doon sa unang interview natin yung mga previous vlog niya bago niyo mapanood itong buong storya ng buhay ni Rene Boy. Rene Boy Kamad. So grade 1 lang. Nakatapos ka ng grade 1? Nakatapos ako kasi nung unang taon, mahirap talaga eh. Walang kahit hindi kami makaaral kasi walang pagkain. Mga kapatid mo nakapag-aral din? Nakapag-aral yung kapatid ko. Ako yung hindi nakapag-aral kasi nagtutulong ako ng kapatid Banganay ko. ka no? Oo. Ilan kayo? 8. 8 kayo, ikaw panganay. Oo. May asawa na lahat? May asawa na lahat. Ay, yung isa wala pa. Ay, 2. Kasi sa akin, sanay naman ako yung kumita, maghanap ng kahit kunti lang. Kaya nga sabi ko, laban lang. Laban lang. Kaya sabi ko sa iyo, magpakabait ka lang sa kamay ko. Pakita mo yung mo. Hindi tulad ng mga nakaraang mga vlogger na tinuruan ko. Maganda sa simula. Yun talaga nabantayan ko. Maganda sa simula. May panahon man talaga na magipit tayo. Magipit ako. Talagang hindi sila makisama. Gusto nila para bang padumihin ako ng pera. Para may pera ako. Yun talaga ang ina ko noon pa. Ng mga vlogger na ginawa kong vlogger noon. Ang daming vlogger na ginawa ko. Maraming vlogger dumaan sa akin. Ako pa naging masama. Nagkapira sila sa akin. Nakilala sila sa akin. Nung nakilala nila sa akin at nakuha nila yung mga sponsor ko, ako yung nasisira sa bandang huli. Yan ang sinasabi ng dun sa pelikula. Ako yung nagsaing, iba yung nagkain. Oh. Mahirap. Oh. Mabuti na mas maganda naman yung ako yung nagsaing, ako pa rin nagkakain. Oh, yun. Oh. Mahirap naman yun. Ako yung nagpahirap, sila yung nagpasarap. Mahirap. Oh. Hindi ko gusto 'yan. Oh. Kasi mas mabuti naman yung sa isang tao kapag mahirap, tutulungan natin. Oh. Yan lang. Akala kasi nila scripted yung mga vlog eh. So, sa likod ng kamera, ito yung totoong buhay ni Rene Boy. Oh. Grabe. Akala ko nga yung bahay mo kasi sikat ka noon. Maganda. Ano yung bahay ko? Ha? Kasi nag-iisa lang, 2 lang kami. Ano nabili mo doon sa mga sweldo nyo noon? Hindi ko alam kung saan may ibang tao naghingi ng magtulong sila, maghingi, bigyan sila kapag wala na akong pera, pupunta ako sa kanila. Sabi Yun nga, ito nga ito yung istorya. Pag ikaw may pera, ang daming didikit sa'yo. Daming mga taong didikit sa'yo pag may pera ka. Pag ikaw ang wala na. Ni isa, wala kang malapitan. Wala na. Kahit isa lang. Kaya nga, yung mga pera na dumaan sa'yo, sayang. Sayang. Wala ka, ano napundar mo doon? Yung motor lang isa. Motor lang? Nasira naman yun. Ha? Kasi wala na. Wala na. O di, binili mo sana ng lote. Sana. O yung mga bagay ba na pwede mong pakinabangan. Ako nga, sa tingin nila, wala akong pera, no? Pero yung mga kita ko noon, may napundar ako, hindi nila alam. O, binili ko ng mga lupa, mga luti-luti. O ganun. Sayang ba kasi yung pera, mawala lang. Pero sa kung may lote ka talaga. Yun ang hinahanap ko kapag makapera naman ako. Maghanap na lang ako ng lote. Doon lang ako gawa ng bahay. Hayaan mo. Habang andito ka sa akin, tutulungan kita paunti-unti. Hindi naman bigla, paunti-unti. Magpakabait ka lang. Sana mabait naman ako eh. Wala namang taong masaktan sa akin. Mas mabuti pa ako yung masasaktan. Hindi lang sa iba. Ganun lang.
Yan na mga idol. Ito lang yung bahay ko. Maliit Di lang. Matulog. Kalimutan mo na yung nangyari noon, wag na natin yung ulitin. Pasa Diyos mo na lang. Oo, Ano? ganun. Thank you. Si Budete Edison laging nakangiti. Kahit pagod sa daan, tuloy pa rin sa gabi. Mataba man ang katawan, mas malaki ang puso. Sa bawat nangangailangan, siya'y laging tumutungo. Sa liblib na kabundukan, sa malayong baryo, bitbit niya ang pag-asa para sa mga tao. Umulan man o umaraw, hindi siya sumusuko. Basta may dapat tulungan, agad siyang tumatakbo. Ngunit sino ang sasalo kapag siya'y napapagod? Sino ang makakarinig ng mga luhang natatago? O Budete Edison, bakit tila nag-iisa? Habang nagpapasaya, sarili nakakalimutan na. Marami kang natulungan, maraming napangiti, pero sino ang sasalo kapag ikaw naman ang umiyak sa gabi? O Budete Edison, huwag mawalan ng pag-asa. May mga pusong nakakakita ng iyong mga gawa, at siya'y may mga kamay ding umabot sa'yo minsan, para mas marami ka pang buhay na mapasaya habang buhay. Hindi nila naunawaan ang hirap ng iyong laban. Mga gabing walang tulog para sa kapakanan. Kahit may bumabatikos at maraming humuhusga, patuloy ka pa rin dahil may umaasa. Masayahin kang tao, ngunit may sugat ding dala. Mga salitang masakit na tahimik mong kinakaya, ngunit bawat batang masaya at pamilyang natulungan, nagbibigay lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kahit mabigat ang daan, patuloy kang lumalaban, dahil alam mong may buhay na naghihintay ng pag-asa. O Budete Edison, bakit tila nag-iisa? Habang nagpapasaya, sarili nakakalimutan na. Marami kang natulungan, maraming napangiti, pero sino ang sasalo kapag ikaw naman ang umiyak sa gabi? O Budete Edison,
Minsan sila'y sugatan at tahimik na napapagod. Ngunit sa bawat pusong iyong natulungan, nabubuhay ang pag-asang kailan may di mawawala. O butet Edison, huwag mong bitawan ang ilaw. Marami pang buhay ang sa'yo'y umaasa araw-araw. At kung dumating ang panahong ikaw na may manghina, naway may mga taong umalalay sa'yo ng pusa. Dahil ang pusong nagbibigay ng pag-asa sa iba ay karapat dapat ding mahalin at alagaan nila. O butit Edison, bayani sa simpleng paraan, naway dumami pa ang taong sasama sa iyong aghikain. O butit Edison, bakit tila nag-iisa habang nagpapasaya sarili nakakalimutan na? Marami kang natulungan, maraming napangiti, pero sino ang sasalo kapag ikaw naman ang umiiyak sa gabi? O butit Edison, huwag mawalan ng pag-asa. May mga pusong nakakakita ng iyong mga gawa. At sana'y may mga kamay ding umabot sa'yo minsan, para mas marami ka pang buhay na. Asa na ka? Usa ka no ko dire sa mahugal ni. Mahugani ka, narako. Usalip nimo. So, nasa na ka? Ano ba ako dire? Nagulat nimo. Uy, hubag kayo ko, Jason. Ho. Wow, pwede unta ano oh. Mga idol, o muadto mo diri sa amo ang barangay Amabil, makit-an nimo tanan diri sa amo ang palibot, sa Magpit, sa Rojas, sa Kabakan, sa Kidapawan, ug muadto mo diri, makit-an ko ninyo diri sa barangay Amabil.